Hello my beautiful souls, welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito, maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? Let's see. So we have here the King of Pentacles, the Five of Swords, and Four of Swords. The Temperance and the Ace of Pentacles. Three of Swords, the Ace of Cups, and the Knight of Wands. So yung bottom card natin, Page of Cups. Okay. So, lalo na ngayon kung may pinagdaanan kang breakup, separation with someone. So, parang ikay nag-isolate ngayon dito. Broken-hearted. Pero yung iba sa inyo parang ang daming person na gustong dumating, no? So, may mga new person ka na makikilala ngayon. Parang gusto mo mag-unwind, mag-enjoy sa buhay, no? And maraming gusto mag-offer sa'yo ng dito ng cup of love. And may action na din na nangyayari dito. Yung isa parang nagpaplano pa lang, and yung isa parang talagang on the move na, ganyan. Gumagawa na ng move towards you. Maaaring matagal niya rin, itong taon to, matagal niyang hinintay na maging single ka. So, mukhang matagal ka na niyang gusto. No? And then yung isa dito parang nakatingin-tingin lang sa'yo, nagmamasid-masid. Parang nahihiya pang lumapit. So, two person to maaaring dumating sa buhay mo ngayon. Lalo na kung ikaw ay galing sa breakup, separation. Ayan. So, tingnan pa natin to. Kuha tayo ng message galing sa Archangel natin. Pero for some of you, parang you're not ready no? Natanggapin itong offer na to dahil nga nagmo-move on ka pa. So we have here clear cognizance by Archangel Uriel. Pay attention to thoughts and ideas that come to you that they are answered prayers. Okay. So maring itong mga thoughts, ideas ito na darating sa iyo, maring may makita kang mga signs, no? Na maring yun yung sagot sa tanong mo. Okay. So tingnan natin sa mga signs and symbol cards. So kung may parang humihingi ka ng signs or payo, gabay sa decision na ito. Ayan. So, kung tatanggapin mo ba, ito mga offering na ito sa iyo ngayon or ipagpapaliban mo muna. So, makikita mo yan. Okay? So, tingnan natin. Okay, so for some of you, parang hinihintay nyo pa rin kasi yung past person na to o yung taong yun na parang may hinihintay pa rin kayong iba. Kaya parang nag-aalangan pa natanggapin itong mga new person na to. We have here ring and shoes. Money, pillow, camera. Bottom card is tarot card. So, yung mga seeking clarification sa mga tarot readings. And maring money, kailangan din ng lalo na kung itong person na to na iniyakan mo recently is nag-propose na or engaged na kayo, soon to be married na sana, tapos ganun pa yung nangyari. Pero after nun, mukhang mabilis lang din mapapalitan No, kumbaga parang na-save by the bell ka, kaya hindi natuloy itong kasal na to. Dahil yung taong para sa'yo ay coming in pa lang with issues. No, although nagmo-move on ka pa diyan, umiiyak-iyak ka pa from that person kasi normal 'yun Pero give yourself time, no? Kasi kung itong taong to is the one na for you, kung itong taong to is siya talaga yung para sa'yo, kahit na itaboy mo siya ngayon, hindi yan mawawala or maghihintay yan. Maaaring maghintay din yan sa'yo, okay? Kaya niya maghintay hanggang maging okay ka from your previous relationship. Okay, so tingnan natin sa mga tarot messages, oracle cards natin dito. Pag sinasabi rin dito na huwag kang matakot magmahal muli. Ganyan. Lalo na kung matagal kayo nung ex mo, sobrang tagal, ilang taon,
'Di ba ang hirap naman talagang i-let go ng mga gano'ng sitwasyon, pero kung mas makakabuti sa'yong i-let go siya and, humanap ng person na mas deserving mo, 'di ba? So, why not? Give it a try, okay? Ayan, oh, you're my destiny. So, lalo na kung destined kayo nitong taong 'to, walang makakahadlang. Can you forgive me? I will start to save money. So, ayan, may kailangan na mag-save ng money for the future. Okay, I want you back, husband-wife material. So, yun na nga, dahil ngayon sa iba sa inyo, pinagpipilitan pa rin na this person from the past, parang gusto mo pa rin siyang bumalik, yung person na yun, 'no? And, asking for your asking for your forgiveness, ayan, "Can you forgive me?" So, maaaring yung person na yun talaga is bumalik pa rin, kaya parang nagdadalawang isip pa yung iba sa inyo kung tatanggapin ba yung new person or maghihintay dun sa person na yun. So, can't sleep, thinking of you all night long. I'm working hard for our future and moving forward. So, talagang, parang sinasabi, move forward na tayo dito dapat. The struggle is real. Oo, the struggle is real sa pagmo-move on. Pero kung yun ang mas makakabuti, why not, 'di ba? Lalo na kung yung taong paparating naman is worth it, 'di ba? Kumbaga worth the wait 'tong taong 'to or ikaw para sa kanya worth the wait ka. Kaya kung matagal kayo naghintay for this, ayan, yung talagang nakatadhana para sa'yo, ayan, mukhang very, very soon coming in 'to at hindi ka na maghihintay pa ng matagal. O 'di ba sana all na naman tayo diyan. Okay. So, mukhang hindi ka na paghihintayin. You and I, we're too young. Can't stop thinking about you. Mukhang kilala mo na rin 'to, since childhood, ganyan. It was my fault, but I blamed you. I'm starting to understand our connection. We will be together again, okay. And I couldn't let you get close to me. We need to let each other go. Ayan, kailangan mag-let go para matagpuan yung para sa'yo. And I want to be more than friends. So, mukhang bina-friend zone before, ganyan. And itong taong 'to is from the past na, kilala mo na. And kung hindi man naging kayo, maaaring friends kayo tapos hindi na kayo nagpansinan bigla kasi parang may feelings involved na, eh. Kumbaga parang may umamin, tapos hindi napagbigyan, na friend zone, hindi na kayo nag-usap nitong taong 'to, and then bigla kang nagkaroon ng ayun na nga, yung partner mo ngayon na naging dahilan ng parang recently naghiwalay na kayo, parang itong person na 'to hinihintay ka niya maging single ulit para makalapit siya sa'yo, to try again this time. Kasi maaaring nung nag-confess siya sa'yo ng feelings niya is in a relationship ka na with that person or alam niya na gusto mo yung taong yun and kumbaga yung iba sa inyo parang ayaw niyo masira yung friendship, ganyan. Kaya parang umiwas kayo. Iniwasan niyo na lang siya. So, yung bottom card, so many things remind me of you. Okay, so kuha tayo ng initials natin dito. So, ngayon mukhang may chance na kayo nitong person na 'to. Lalo na kung friend zone ka niya or ikaw yung ng friend zone sa kanya. So, dahil lang ngayon alam niya single ka na, so mukhang lalapit 'to ulit sa'yo. Muling magkakausap kayo nito. Letter K, C, P, and F, Z, T, R, N, D, M, Y, N, G. Bottom card natin is W. So, let's see sa blue card. We have here, ayan, maaaring true love mo na itong hinihintay mo dito. So, may mga jealousy. Ang tagal niya nagselos dun sa person na yun. Kasi, talagang tagal niyang kinimkim 'tong sama ng loob, 'tong pagseselos na 'to do'n sa person na 'yun tapos sinaktan ka lang pala niya or hindi naman kayo nag-workout, ganyan. And ayan, maaaring kayo pang connected sa red strings of fate, tinatawag all strings attached. Ayan, so talagang invested na invested 'tong taong 'to, yung feelings niya sa'yo, 'no? Kumbaga parang nasaktan siya na friend-zone mo siya or ikaw, ganyan kung ano man 'tong sitwasyon. So, tingnan natin sa general signs and
messages natin. So, mga keywords na lang to, hindi na natin kailangan i-explain kasi alam nyo naman na yung mga meaning niyan. We have here number 3. So, maaaring special number yan or kung ano man meron dyan sa inyo connected. We have here emotional. So, may mga nagiging emotional ngayon, and trustworthy, creepy stalker. So, nag-i-stalk talaga ito. Matagal na. Talagang inaalam niya. Parang hindi naman sa hinihiling niya mag-break kayo ng partner mo, no? Pero, minamanifest niya na, kasi lalo na kung alam niya, nararamdaman niya na that person is not good for you. We have here green-minded. May mga plastic person din na nanggulo, nanira, ng 'di ba? So, mabotahe, responsible, June, mirror card. Ayan, ex-lover, has a dirty sense of humor. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, mali mo, kayo pala talaga yung twin flame. Tapos, yung ex mo is a karmic partner na nagbigay lang sa'yo ng a lot of lessons in life. So, we have here number 5, very serious, birthmark, athletic, number 1, and quiet person. So, maring characteristic niya yan or ikaw. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.